Ano gagawin mo dyan? Lagay mo lang siya ganyan. Ano ba yung Metrobet? So yun mga pangat, sa mga di nakakalam kung ano yung Metrobet, yan daw ay parang gamot mga pangat ng baboy at mga aso at kung ano-ano pang hayop. At kaya natin ginagawa ito mga pangat dahil yung ating tuta nagtatay mga pat ng ilang araw. Uminom siya ng gamot. Ay, gamot. Baho! At yun nga mga pat, kinabukasan ng ating prinsesa at ating bahay, naghahanda na sila mga pangat ng aming dadalhin sa UAE o sa Dubai mga pangat, habang ako naman mga pat ay ablang-abala sa aking pending na trabaho dito mga pangat. Kinakailangan natin gawin to bago tayo umalis papuntang UAE. Masyado malapit yung mata mo. Mga pangat, okay na. Nabaon na natin. Ayan o. Yun. Diba? Wala lang tayong time, no? Ito lang gagawa natin sa ngayon. Pagkatapos natin mag-massage, trabaho ulit. Hindi tayo nagpapahinga sa Pilipinas, no? Habang nagpapahinga, napapagod. At yun nga maya-maya mga pangat, nag-iaya si prinsesa na magpabet kasi mga pangat talagang yung aming tuta ay nanghihina na at madalas ang kanyang pagkatae na talagang tubig mga pangat na medyo mabaho. Kaya mga pangat, minabuti na namin pumunta ng veterinaryo kasi nag-aalala kami mga pangat baka bigla siyang ma-dehydrate, kaya minabuti namin na pumunta na bago pa kami pumunta ng UAE. Actually ilang araw na siya tumatae mga pangat o nagtatae, so hindi namin alam kung bakit at kung ano yung mga nakain niya. At kung nakita niyo ng mga pangat, pinainom natin ng gamot at hindi pa rin ito umepekto at inobserbahan namin, ganun pa yung mga pangat, kaya minabuti na namin. Say mga pangat, let's go! Mga pangat, ayun si Bibi. Kailangan namin ipaano tawag dito? Ipabet. Nagtatae siya, nagtatae. Pangat, babawag ka mabilis! Ang bagal Wala na akong ito. tiwala sa'yo, di ka nagmumotor eh. Hindi ko na okay lang. Wala siya tiwala mga pangat. Kung malapit natin, babakit na ito. Ano? Papa! Yeah. Ay, huwag ka magbaho, banking dito. Bakit? Tumingkat. Makasabi mo sila. Mapangat, banking talaga yung gas, yung ano ko talaga, yung tuhod ko talaga, magkakagas-gas talaga. Babalik talaga ng UAE, may gas-gas talaga. Eh mga pangat, dito tayo mga papunta tayo ng signal. Ba't wala kang mic pa? Wala eh, so yun, igala-gala muna tayo mga pangat habang last 2 minutes natin sa Pilipinas, no? Saan tayo? Dito? Diretso. Diretso tayo. Tapos ayun yung yellow na ano, na matindahan. Yellow na may tindahan. Ito. Yan yun. Hindi ko tayo dyan. Nag-light ka na. Hindi, ito nakikita ko lang sa likod ko meron. Mga pangat, dito tayo mga pangat sa Pit Animal Lover. Ayan o. Signal clinic pala. Ayan, baba ka na. Yun. Dito mawala rito? Ha? Sabi ko, pipila tayo. Ilan? Gano'ng karami? Alam niyo ba mga pat na first time kong pumunta ng veterinary sa talang buhay ko? At na-amaze ako ang daming animal lovers. At yun mga pangat, tinimbang na ang ating tuta. Iyan mga pangat, yun talaga naman. And kung alam ko anong timbang niya, hindi ko na-videoan dahil medyo nahihiya na konti. At yun mga pangat, talagang malangya ang ating tuta at wala siyang kasigla-sigla mga pangat ng mga oras na yan. Talaga siguro masakit ang tiyan niya o nanghihina siya o naman nararamdaman niya. At maya-maya pa naubos na yung mga tao, mga pangat o mga pasyente. Pero mga pangat, inihuli kami kahit may mga dumarating pa dahil nga baka makaahawa daw dahil may hinala sila na At inuhuli siya kasi parang may virus siya. Ano yun? Bacteria ba yun? Parbo. Ano na? Parbo. Yun, parang may parabo daw. Kaya iniiwalay siya mga pangat at inuhuli. Hindi kasi namin nabaksinan agad eh. ano nga ba ang parvovirus ng aso? Ang canine parvovirus ay isang nakakahawang virus na pangunahing nakakapekto sa mga aso at lobo. At ito ay mabilis na kumakalat sa aso patungo sa kapwa niya aso sa pamamagitan ng direkta o hindi direktang pakikipag-ugnay sa kanilang mga dumi. Maaaring mapigilan sa pamamagitan ng pagbabakuna ng mga impeksyon. Ngunit marami ang namamatay at umaabot ito ng 91% ang mga kaso na hindi nagagamot. Ang paggagamot ay kadalasang isinasagawa ito sa ospital o hindi kaya sa veterinaryo. Pero hindi yun, sigurado yun ba yun? Yun ba yun? O ito sa special lang? Yun lang tingin, pero iniiwas na sa mga ibang aso kasi mga
Pwede yung makahawa kasi kumakapit yun sa mga damit. Sa tsinelas. Kasi, Kasi no? ngat-ngat na ngat-ngat tong kung ano-ano. Dila ng dila. At maya-maya pa ilinapitan na kami ng assistant ng veterinaryo at kinuha nga siya ng temperature kung siya ba ay may lagnat. At maya-maya pa ito na mga pat ang resulta. At may lagnat nga daw siya at kahit na tinusok sa puwet, parang dead malang ang ating tuta. Dahil nanghihina siya at talagang malamya siya mga paangat. At maya-maya pa lumapit na sa amin si doktora para maiwasang kumalat ang hinihinalang parvovirus. Either hindi siya hiyang sa pagkain. Tilaw na may... Food po na may pang-pati yung pinapakain. Anong brand? JIE. Chik. Sinong naggupit? Parang nagupitan. At yun nga mga pangat napansin ni doktora na ginupitan ng ating aso. At syempre mga pangat ang naggupit niya walang ibang ating may bahay. Wala siyang magawa mga pangat talaga namang pinagtripan niya. Dahil daw marumi mga patang balahibo. Kaya tinanggal niya yung mga dumi-dumi, yung mga laylayan. Ayan. Tahimik naman siya. Wala pa siyang sakit niyan at hindi pa siya tumatay mga pangat. Yan. Bigyan mo ng dalawa. I-reward po na to. In case mag-iba pa rin yung gawin yan, is ibalik yung i-check na ulit. Opo. Yan, di ba ka ngayon? Makulit po kasi kung ano Anong vitamins yung binibigay? Wala po po. Lahat wala. Yung Metrobet po ba, ay po ba yun? Effective po ba yun sa bacteria? Metro. Bet. At ayon kay doktor, iwasan daw painumin ang baby o mga tuta dahil mga pangat ang Metrobet ay para sa mga adult na mga hayop. Instead na gumaling, baka daw ma-overdose pa. Met. Yan, dito siya. Ay, ilang siguro? 1.7 po timbo. Tusok siya. Tusok ang ngayon. Tusok siya. Ganito na po mga Matakaw naman to. Opo, nakikipag-agawa naman po. Pero gusto niya, susubuan Ito po siya. lilinisin nyo ang mga to para hindi makati. Uta na. Kakalmutin nila yan yan. Yung mga aso na nagsusugat yung mata. Ay, manumubot na yun. Ito. Yan, dali. Paitan. Paitan siya. Chap. Yan. Diba, masarap? Hindi na, para gumaling ka na. Huwag mo lang iluwa. Aray Hindi. Ano po yan? Vitamins? Ito yung pampurga. Pampurga pala siya. Ito yung vitamins. Okay, good. Okay. Purga siya. Magtatae ng latte. I-check mo yung payat na siya. Payat na po siya. Pag lungo, hindi ko advice yung naka-aircon. Paalalay na muna to. Baka mo? Malikot ito. Ito vitamins. Ano na? Yan. Medyo payat ito. Sobrang Eh, payat. hindi naman siya Laki po ng tiyan Ang niya. laki ng tiyan. Dahil bulati po ba yun? Kasi hindi ba to? Ha? Ano bang sabi ko? Wala kayong nakitang bulati sa dumi. Ay, wala naman. Parang wala naman siyang bulate eh. Eh, hindi ba to? Amoy Clorox sa bahay mo? Ay, oo, nag-ano kami. Pwede silang nanalasan. Pag may pets kayo sa loob, Nagdidila-dila po kasi sa banyo. Tsaka yung alcohol. pag yung ihayaan lang magtambay sa CR. Ayun, lagi ando doon. Pag Clorox, madumi, pwede siyang mag-ano. I-vitamins nyo po ng live 50 po yun. Makulit, pero malaki ang tiyan. Parang may ano, tingin ko nga to, may bulati. Pero hindi po siya yung parbo. Sa palagay niya. Pag parbo kasi is nanghihina siya eh. Mal siya, nakikipagtahol-tahol po siya eh. Sige, pwede. Tatawag po nga po. Gusto ko makita siya after 1 week, pero mag-vitamins yan lang para sa medyo malaki yung tiyan niya. Hindi ba madilaw yung ihi niya? Madilaw. Madilaw niya. Madilaw. Either expose yan niya yung Clorox sa bahay ninyo or Yung meron nga din si mama, iligyan. amoy... Bawal sa kanila ang sunrok si ano. Basta yung kung anong amoy na bawal sa baby, ganun din sila. Pwede silang manasun. So kahit yung mga alcohol, cologne, yung Yung mga mababangong sabon po, di ba? hindi ko advice yun. Pwede Kailangan po sa kanila perla. perla, bakit kasi, anong gagawin nyo doon? Pangligo sa kanya. Kasi Mas safe yun kaysa sa ano. Pero ang ligo, hindi pa yan advisable. Hindi ba? Punas-punas lang kayo. Magkakasipon yun pag ligo kayo ng Ligo, magpaligo-ligo.
Tapos Dapat talaga nakakulong yan, no? sa bahay. Dapat nakakulong talaga. Iwasan yung gumamit ng mga kulong kung ano-ano. Ito yung isa-suggest kung vitamins nila. Vitamins niya. Vitamins po kayo meron. Lead 20.22. Give. Ngayon mga paangat, kakatapos lang namin magpapet. So sabi ng doktor, either baka nakaamoy siya ng sunrox or mga mababangong bagay na nag-trigger na nagtai siya, ganun. Na wala nang gana kumain. Kasi pag nalalas, napopoison talaga yung mga aso. Nawawalan talaga sila ng kanang kumain at nagtatae. So mga pangat, sa mga mahilig sa mga pets dyan, siguro alam naman nyo na bawal talaga sa aso yung mga sunrox, ganun, yung mga mababangong bagay, yung mga strong smell, sinalalasan sila. So baka yun yung nagpa-trigger ng pagtatai niya. Tapos pinainom pa namin ng Metrobet na sachet ba yung pang pigs. So baka daw na overdose. So kailangan na lang namin siya i-cage para wala siyang nangangat-ngat or nadidilaan ng mga kung ano-ano. Kasi pag baby talaga, hindi nila alam yung ginagawa nila. So, i-cage na lang na muna namin siya kahit maawa-awa kami sa kanya. Naaawa kasi kami para hindi siya nakakapaglaro. At saka isa pa, kapag hinaharot-harot pala ng mga kapwa niya aso na malalaki na, may stress pala siya. Pero ako, iniiwas ko talaga siyang iharutin ng girly. Yung isa kong aso. Iniiwas talaga namin. Eh kaso, minsan hindi mo maiiwasan pag wala ka, maharot-harot niya. Hindi siya nakakatulog, na-stress. Dami niyang problema. Kawawa naman. Naawa nga yung doktor eh. Sabi niya, ang baby niya, na-stress siya. So, yun lang yung result, yung niya, consultation niya. Tapos gusto ni Doc, after 1 week, gusto niya makita kung may improvement pa sa kanya. Ganon. After 1 week, kung okay ba siya, naging okay, babalik namin sa vet. Si Papa, ang ambag niya ay mag-drive lang. Hindi malang nag-ambag ng pambayad. Ang laki na nagastos ko. Ang nagastos ko lahat, kasama yung food na binili ko. Kasi may vitamins na yun, tsaka sa anti-pagtatay niya. 1,300. Ang laki. Wala na talagang pera sa Pinas. So yung mga pangat kailangan talaga pag nag-alaga kayo ng hayop, no? Hindi siya basta hayop lang mga pangat, no? Dapat talaga tinitreat natin siya as a human din. Kumbaga kasama natin sa buhay, kapamilya. Kasi dapat responsible ka mga pangat pag nag-alaga ka ng hayop talaga. Hindi mo lang basta-basta alaga ka lang, natutuwa ka lang, no? Ikaw natutuwa, paano naman yung ilagaan mo? Nahihirapan, kaya niyan mga pangat, no? May sakit, nagkasakit dahil sa kapabayaan natin mga tao. So, kailangan natin mga talagang idalhin sa mga doktor, no? Kagaya niyan. So, yun, gagastos ka talaga mga pangat. So, kaya ngayon is umalis kami. Binit namin. Parang baby rin talaga. So, 1,000 kagod yung nagastos natin, no? So, ganun siya kagastos ka, ganun siya ka... Diyan ka na talaga duman sa kanto pa. Walang packet. Ganun siya kagastos mga pangat, no? Parang ka rin nag-aalaga ng anak. Pag nag-aalaga ka ng puppy, para ka na rin nag-aalaga ng anak. Kaya nga parang anak talaga ang tawag eh. Kasi parang normal na anak talaga na nagpapalaki ka ng anak. Gastos talaga. Oh. Tapos full attention sa pagkain, sa pagpapatulog, ganun. Parang baby rin talaga. Kasi iwasan mo yung mga strong smell. Kasi nga ganun, parang baby nga talaga. Kaya diba si Tito Rod, tawag niya sa kay Joey, anak, diba? Kasi grabe rin yung gastos doon ni Tito. So yun, mga pangat ganun. Kaya kailangan talaga be responsible sa mga nag-aalaga ng pet. Oo, kasi kung hindi ka magiging responsable, kung gusto mo tuwa-tuwa lang, kawawa naman yung aso, diba? Kawawa, wag na lang mag-alaga. Kung parang torturin mo lang naman. Kaya ako, talagang pinapabet ko kasi hindi ko naman alam kung anong cause ng ang sakit niya eh. Wala akong idea. Biga. At pagdating nga sa bahay mga pangat, ikinulong namin siya
o in-isolate para mga pangat hindi siya makapag-ngat-ngat-ngat. At yun mga pangat, bumalik na naman ang kanyang kasiglahan. Talaga namang sobrang bilis. Epektibo ang gamot na ibigay ni doktora. At syempre bilang may-ari, kailangan be responsible sa pagpapainom ng gamot. Yung mga pangat sa maikling pamamalagi ko mga pangat doon sa veterinaryo o sa hospital ng mga hayop, mga pangat marami ako natutunan na kailangan pala mga pangat bago tayo mag-alaga ng hayop, aso man yan, ibon man yan, pusa man yan o kung ano man yung hayop na yan mga pangat. Kinakailangan mga pangat na ituring natin ito ng kapamilya at alamin natin mga pangat ang kanilang behavior, ang kanilang mga pangangailangan, pagkain at tirahan, maging mga pangat kung saan sila mahina o saan sila malakas. Tandaan natin mga pangat, sa bawat hayop nating alagaan, tayo ang responsible yan mga pangat. Siya man ay magkaroon ng karamdaman o siya man ay makapanakit, tayo ang mga responsible. Tayong mga tao. Hindi lang dapat tayo ang natutuwa, maging ang ating mga alaga ay natutuwa rin na tayo ang kanilang mga amo. Dahil mga pangat, tulad ng kapamilya, isa rin sila sa nagbibigay sa atin ng saya, sigla sa ating tahanan. At yun mga pangat, hanggang dito na itong vlog ito. Maraming salamat sa pagsama sa amin ng aking prinsesa, sa veterinaryo, sa pagpapadoktor natin sa ating tuta. Ngayon mga pangat ay masigla na siya. At hanggang sa muli mga pangat, maraming salamat sa panonood. Hanggang dito yung vlog na to. Don't forget to like, share, and subscribe. Kung bago ka pa lang mga pangat, syempre think positive lang, good vibes. God bless you all. Sa lahat ng pagsubok at tagumpay, to God be the glory. And see you in the next one. Let's go!